Magandang gabi, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Good news po, mga kababayan, kapatid at mga kaibigan, ang ating balita po ngayon sapagkat ayon kay Congressman Joey Salcida ng Albay, 100% daw po natatakbo bilang Pangulo si Mayor Inday Sara Carpio. Ito po yung anak ng ating kasalukuyang Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Bakit po nais natin na tumakbo ang kanyang anak bilang Pangulo? Sapagkat ang sinasabi po natin, sigurado po makakatiyak po tayo na kung si Inday Sara po ang maging Pangulo, napapalit sa kanyang ama sa 2022, nakakasigurado po tayo na kanyang ipagpapatuloy ang nasimulan ng kanyang ama. Lalo na po sa aspeto ng illegal na droga, sa aspeto po ng korupsyon, sa aspeto ng CPP, NDF, at sa mga nasimulang mga infrastruktura na noong mga nagdaang administrasyon ay hindi po napag-ukulan ng pansin. Ito po ang dahilan kung bakit sa maraming survey na ginanap tungkol po sa preference ng sambayanan sa kung sino sa mga probables ang kanilang nais na pumalit o ang kanilang ibubuto bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2022, lagi pong nangunguna si Inday Sara. Nagpapatunay po ito na ang sambayanang Pilipino ay nasisiyahan po sa pamamaraan ng pamumuno ng ating kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay taliwas sa sinasabi ng kanyang mga kritiko na the worst president that we ever had according to his critics is the incumbent president and the person of President Rodrigo Duterte. But these are but the voice of the few minority na nais pong masira ang administrasyon for political reason, sapagkat itong mga kritiko po na ito yung mga political opposition na kung tawagin po ay mga dilawan, sapagkat ito po ang remnants ng matagal na nanungkulan sa ating bansa mula nang mapatalsik si Pangulong Marcos noong 1986 hanggang po sa 2016. At itong mga tao na ito, mula po ng 1986, wala po they have not achieved something substantial for the Filipino majority. Sa halip
ang kanila pong pinagsilbihan ay yung iilang mayayaman sa ating lipunan na bumubuo po ng oligarkiya. In an oligarchic society, it is very, very common that the majority poor will not attain progress and development because the political power, the economic power are held by few elite members of the society who control the political and economic power. Therefore, the government, which is under their control, will emphasize or will concentrate on how the elitists, the oligarchs, maintain their grip control of powers to the prejudice of the majority poor. At ito po ang nilansag o nilalansag ng ating Pangulo na si Pangulong Duterte. Siya lamang po ang tanging Pangulo ng Pilipinas na nakapagmura sa publiko sa mga mayayamang oligarchs katulad po ni Ayala Subil, ng mga Lupises po. Halimbawa, sa matagal na panahon kinatakutan ang media dito sa Pilipinas sa pamumuno ng ABS-CBN. Pero ano pong nangyari? Sa panahon po ni Pangulong Duterte, ito po ay naipasara. Hindi sapagkat galit ang ating Pangulo sa ABS-CBN na siya naman pong katotohanan. Galit talaga dahil sa panloloko ng nasabing network sa sambayan ng Pilipino. Ngunit sa panahon po ng mga nakaraang administrasyon, hindi po yan nagagalaw. Sa halip, bagamat hindi nagbabayad ng buwis, hindi nagbabayad ng pinagkakautangan nito at inaapi ang mga empleyado, patuloy pa rin po sila sa pag-ooperate with the arrogance of power. Pero ng panahon po ng ating Pangulo, tiningnan po ang kanilang mga violations at nag-launch po ang kanilang prangkisa. At because of their violations, their franchise was not renewed. Even then, yung mga kapanalig po nila ay patuloy na iginigiit na mabigyan ng prangkisa at hanggang ngayon, ito pong ABS-CBN, yung kanilang mga reporters na nag-ooperate sa ANC, patuloy po ang kanilang kumpanya na sirain si Pangulong Duterte, pabagsakin. Ngunit hindi po ito nangyari at hindi mangyayari. Kaya lamang ang kanyang termino ay magtatapos na po sa 2022. Kaya kailangan po na ipagpatuloy ng kanyang anak na si Sara Duterte Carpio. Ngayon, with the announcement of Salcida to the effect that Sara Duterte Carpio will run as presidential candidate in 2022. Ano po ang posibleng mangyari? Most probably po,
ang opposition ay manghihina. Because of that pronouncement, maaring Serline Robredo ay tumakbo na nga sa local as governor of Camarines Sur ayon kay Trillanes. Ang isang bayan na siya pong magiging major opposition sa 2022 ay sigurado pong hindi magkakaroon ng isang credible candidate na ipantatapat kay Inday Sara. Among the prospective presidentiables, nasabi na po natin, si Trillanes na nagmanifest na ng kanyang, nagdeklara na ng kanyang intent to run at nagbo-volunteer na maging standard bearer ng isang bayan, hindi po kukunin yan. Si Grace po, maari pong mag-alangan, hindi po tanggapin kung ialok sapagkat alam niyang wala siyang laban kay Inday Sara. Si Manny Pacquiao maaaring tumakbo pero hindi po siya kukunin ng isang bayan. Ang posible pong mangyari, ang magiging standard bearer ay si Antonio Carpio, yung founder ng isang bayan at nagpapakilala ngayon using the issue in West Philippine Sea. Masayang labanan po ito. Carpio versus Carpio. Sapagkat ang asawa po ni Inday Sara Duterte, Carpio ay isang abogado sikat. Carpio po, hindi natin alam kung ito ay pamangkin ni Antonio Carpio, itong asawa ni Inday Sara. Maaring pamangkin po, maaring anak ng kanyang kapatid. Sapagkat hindi naman siguro anak mismo ni Antonio Carpio ito. So most likely, ayon sa ating balita, ito ay pamangkin ni Antonio Carpio. At sa tingin ko po, sa tingin po natin, ito ang pinaghahandaan ni Antonio Carpio. Ang labanan ang kanyang manugang sa pamangkin and the person of Inday Sara Duterte Carpio. So, masaya pong labanan ito. Although mayroong ibang Trillanes, Pacquiao, possibly, or even Grace po. Posible po. Pero ang magkakaroon ng isang opposition bid ang mga dilawan under the isang bayan coalition, imposible po. Kaya most likely 3 hanggang 4, 3 o baka 5 pa ang kandidatong pagkapangulo. But sigurado po mananalo si Inday Sara sapagkat tinatangkilik po ito ng mamamayan. At sana po ipinapanalangin natin na kung tatakbo si Inday Sara Duterte Carpio, Inday Sara Duterte Carpio, sana po magpaubaya si Bongbong Marcos at mag-vice president na lamang kay Sara Duterte. Pag ito po ang tandem ng administrasyon, winnable po ito. Kung tumakbo si Bongbong bilang presidente, kasabay ni Sara pa rin po ang mananalo. Sapagkat
ang makukuhang boto ni Bongbong ay ang mga Marcos loyalist. And that will not enough to make him a president. The Marcos loyalist. Ang tsansa ni Bongbong na maging Pangulo kung hindi tatakbo si Sara. Pero kung tatakbo po si Sara, sana unsolicited advice, mag-vice president si Bongbong Marcos kay Sara Duterte Carpio. Ito po ay sure win ito. At maganda rin po itong tandem. It will be very productive yung partnership ng dalawa. With Sara as president and Bongbong vice president. Very productive po ito sapagkat magkakaroon ng close cooperation ang tandem ng dalawa. Kaya maganda po itong labanan sa 2022. Especially kung tatakbo po, which is most likely, kung tatakbo po si Antonio Carpio. Kaya ang magiging laban, Carpio versus Carpio. Sigurado po. Kaya magandang balita po ang ipinaabot ni Joey Salcida, Congressman Joey Salcida ng Albay. Gaano po kasigurado itong ibinalita ni Joey Salcida? Ang sabi po niya 100%. And Joey Salcida, being a responsible man with credibility as that, definitely he would not be announcing it to the public kung hindi niya nakikita ang inkling 100% intent on the part of Sara Duterte Carpio to run as presidentiable in 2022. Maari nga po na ang announcement ni Joey Salcida is already a notice to the public of Inday Sara's intention to run. This would be the first formal notice to the public about the intent of Sara's intention to run as president. Sapagkat kailangan na po magpahayag. Bakit po? By October, filing na ng candidacy for the national level elections. At kailangan magkaroon na ng lining up para sa senatorial bids. At maraming with Sara as the leading candidate for the administration bids, magsisimula na ang lining up from president, vice president, and 12 senatorial candidates. Sigurado po yan. At sa local naman ay magsisimula na rin kung sino ang administration bids. Tiyak po na maraming magbabago in terms of decision making also sa senatorial level. Una po dyan, maraming mga nag-iisip na hindi tatakbo, pwedeng tumakbo sa iba't ibang partido. Pero with Sara's formal announcement na
notice, Sarah's notice to the public through Joey Salcida's pronouncement, meron ng mag-a-aspire dyan, magbo-volunteer to run under his team for senatorials. At sa local level, marami na rin magmamanifest sa partido upang makumpleto ang kanilang mga ticket hanggang sa local level. Kaya magbabago na po yung medyo magsisimula na ang galawan. At dito makikita na po kung sino talaga ang mga tatayo, titindig sa panig ng administrasyon at sa oposisyon. Kaya itong mga kritisismo laban sa administration will be expected to heighten. Magiging intense po ang kritisismo laban sa Pangulo. Katunayan, may nakita na po tayo sa Facebook, and the criticism is going to be very personal against the president and his family. Katunayan po, may nakita na po tayo na binabanata na for the first time na itong si Pangulong Duterte ay may kabit in the person of Hanilit, na di umano mayroong malaking nakadeposito sa bangko. Bilyon, sabi. At itong investigative journalism, ito naman ay sapagkat media ito at kontra talaga sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ay mag-iimbestiga daw po sa tagong yaman ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. Ito na may hindi na bago sapagkat noong 2016, sinimulan na rin ito ni Trillanes noon. Maraming mga sinasabing mga bank accounts labang kay Digong, pero wala pong nangyari. Ibig po sabihin, wala naman pong basyan at walang katotohanan, kaya hindi po magtatagumpay ang mga paninirang ito. But then, it is expected na magiging emosyonal, personal, irrational ang campaign laban sa ating administration, sapagkat ito lang ang paraan sa tingin nila na pwedeng ikatalo ni Inday Sara. But definitely we are very confident. In the first place, we don't believe, and the truth will prevail always. So it will come out na walang ganong bintang. Mga informasyon. Duterte, ito na may lumang tugtugi na ito ni Trillanes. Pero sa mga social media vloggers, magkakaroon po ito ng maraming bayaran. Magkakaroon po ito ng talagang polarization. Tayo po sa ating panig ay maninindigan po tayo sa katotohanan na tanging si Inday Sara lamang ang makapagpapatuloy sa sinimulan ng kanyang ama. Wala pong duda. In all respects, maganda po, satisfactory ang pamumuno
ni President Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon. Kaya wala pong dahilan na hindi ito ipagpatuloy at magagawa lamang ito with Inday Sara as President to replace her father in 2022. Ito po ang ipaglalaban natin. Ito po ang ating ipauunawa sa ating mga kababayan upang kanilang maintindihan kung ano talaga ang katotohanan sa mga isyu na ibabato ng oposisyon laban sa ating Pangulo. Sapagkat kapag nasira nila ang Pangulo, naniniwala po sila na hindi mananalo si Sara Duterte Carpio. Kaya ang magiging object ng kanilang campaign would be to malign, to project to the public that President Duterte is the worst president. At ang pangunahing issue dyan, yung West Philippine Sea, ibibintang kay Pangulong Duterte ang kataksilan na ginawa ni Carpio, ni Trillanes, ni Benigno Aquino III, ni Del Rosario, ng mga Udilawan, ang katraydoran nila sa West Philippine Sea, kung saan kanilang isinuko ang soberenya nito noong 2012 sa mga Chino. Yan po ang katotohanan. Tungkol po ang human rights violation, yan po ang magiging sentro. Sa korupsyon, bagamat kumbaga talagang simple fake news itong korupsyon na ibabato laban sa administrasyong Duterte. But that's the same. Gagamitin din ito. Pansamantala po, atin pong wakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, maraming salamat. At inaanyayahan po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.